Mga guys. Ang mga Pinoy mahilig tumawa. Kahit may problema, smile pa rin ang smile. Kaya popular sa atin ang comedy bars. Hanggang dito sa San Francisco, may Pinoy comedy bar, ang Edna's Ichiban The Library. Pinoy ang may-ari nito at syempre pa, mga Pinoy rin ang regular performers dito. Eto si Vibora, si Ray Kilay, Angel. si Miss Angel, of course, the Divo Bayer, at ang fresh na fresh at pinakabata, Miriam Patig. Pero alam niyo po, nung mga 9 years old ako, napapakinggan. Pangit ka ng Vibora, kailan ka ba dito? 2002 nung opening nito, nandito ako. Kaya lang 4 months lang ako noon, umuwi ako ng Philippines. Tapos nakabalik ako 2008. Ayun. Nung nag-guest pa ako sa show nyo, 3 months after that, lumipat na ako dito. Tara. Yeah. Jet setter. Jet seater. Oo. Ikaw naman, Ray. Ganda, ang laki na itinanda mo, Tel. From Europe. Wow! Hindi. Siyempre, Hindi, 2005 nung pumunta ako dito. Pero hindi ako dito nag-start sa ibang bar. Tapos hindi naging maganda yung nangyari doon. So lumipat ako dito. Ano? Hindi ako nabayaran ng tama. Kaya tinanggap ako ni Tita Edna. Mamaya, chichikahin ko pa sila pero hindi ako nakalusot sa mga kapatid kong sina Ray at Vibora. Pinilit akong kumanta, te! Eto na! Biti ng kwentuhan natin on stage kaya nakapagtsikahin ako sa kanila backstage para kumustahin ang buhay Amerika. Si Mami Edna Ramos ang owner ng comedy bar na ito at tulad ng karamihan ng mga Pinoy sa Amerika, nagsimula rin siya sa wala pero dahil sa tiyaga, bonggang-bongga na ngayon si Mami Edna. Kasi kumikita tayo lahat pare-pareho. Sana yung kinikita na lang, hindi lahat gagastusin sa mga karangyaan. And because hindi natin alam bukas, baka wala tayong trabaho. Siguro, iba-iba din ang swerte yung, may kasama rin siguro swerte. Plus, hinahanap din yung swerte, hindi naman yung dumarating lang. Then you have to work hard. Trust me, I never know how to sleep. Si Miriam Pantig na sumikat noong 80s at 90s, matagal na rin nating di nakikita sa Pilipinas. Dito na pala siya nakatira sa San Francisco. And I perform here Wednesdays and Saturdays. Nagtiteach ako ng voice araw-araw, except Sunday. Yun ang ginagawa ko during the day. I'm a voice teacher here. Tapos ang actually nagturo sa akin, nag-encourage sa akin magturo is ang aking mentor, and once upon a time, my voice teacher, Cecil Asarcon. Dito na rin kasi siya sa Vallejo. After the initial adjustment, madali namang nakasettle si Miriam dito. Maswerte lang ako kasi yung mga kaibigang nakilala ko dito, lahat sila naging parang nagtulong-tulong para mapadali ang buhay ko dito sa Amerika. At plus, syempre, aside from sa pangungulit ni Jo, yung anak ko nandito eh. Sabi ko, it's about time naman siguro makasama ko na. Sobra ko nang miss. Ang kapatid ko namang si Ray Kilay na balingkinita noon, may konting laman na ngayon. Kamusta naman kaya siya dito sa San Francisco? Mahirap kasi from scratch ka dito. Kasi sa Pilipinas, meron akong sasakyan, may driver ako. Dito wala. Maglalaba ka sarili mo, mamlansya, ikaw magluluto, lahat. Tapos wala akong masyadong friends. Kasi ilan lang naman yung mga kakilala ko dito, so it's hard for me to go out. Iniwan ni Ray ang career niya dito sa Pilipinas. Mahirap doon sa simula, pero nagustuhan na rin niya ang buhay sa Amerika. Marami naman mga shows at tahimik kasi buhay dito after kung nag-struggle ng sobrang hirap talaga na umiiyak ka, mag-isa ka lang sa bahay. Minsan dumating sa point na $1 lang ang pera ko. Wala akong makain. Buti nila may mga kaibigan akong tumutulong sa akin. Gusto ko na talaga umuwi. Kaya lang, wala lang. Natatakot lang ako na yung expectation ko like before na pag umuwi ako, parang ganun pa rin ba yung pagtanggap sa akin? Although dito, I'm happy naman kasi natatanggap nila nila akong bonggang-bongga. Kaya lang, minsan pag dito ka lang sa isang trabaho na nata-time warp ka eh. Parang wala kang
ang tawag ito, outlet. Hindi kagaya sa Pilipinas na marami tayong outlet. You can do whatever you want to do. Marami kang pwedeng pagtrabahuan. Dito kasi, ito lang eh. At ito lang din naman ang alam kong trabaho, mag-entertain. Sinong network ang kukuha sa akin? Yung ganon. Pero wala naman din ganong pang nangyayari. Pero syempre, you're scared, di ba? Na my mom always tells me, pumuwi ka na lang dito. Tama yung mga kasabayan mo, mga sikat na. Ikaw, ano ka ngayon dyan? So, marami akong pera, milyon-milyon ng pera ko. Para kung ano man, madatnan ko doon, hindi ako mukhang mahirap. Iba naman ang story ng very much in love na si Vivora dahil dito niya natagpuan ang true love. Inggitera ako. Oo. Matagal kong hinahanap sa Pilipinas, dito ko na pala matatagpuan. He's got 2 kids. Nagkasama kami ngayon for like 7 months na. Serious siya na magpapakasal kami. Siguro, gaano pa kami ng tamang oras for kasal. Baka pumunta kami ng either Boston or Vegas. Salamat mga kapatid ko dyan sa The Library San Francisco. Happy 3rd anniversary, Sweet Life! When the sweet life returns. Do you like it crispy? Roasted to perfection. At mas masarap kung isasawsaw sa sarsa. Oops! Mali! Rewind! We like it crispy, roasted to perfection. At mas masarap na kahit walang sarsa. Hindi kompleto ang pagpasyal mo sa Cebu kapag hindi mo sinubukan ang must-see attractions ng Mactan. Ang Edge Coaster at Skywalk Extreme ng Crown Regency Hotel and Towers. Kahit nakakalula, these sky adventures never fail to fascinate tourists from Manila and abroad. Maniniwala ka ba na bukod dyan,